Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nandito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Ito po ang inyong Kuya Bong dito po sa ating pong programa dito sa AWR 89.1 FM. Yan, binabati po natin ang ating pong mga kaibigan dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw at Baler. Pati rin po dyan sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. Siyempre, yung South sa Manila ay binabati rin po natin dyan sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. No? At tayo po ay nagpapasalamat na nandito muli tayo at ating pong pagtutuunan ng pansin ang ilan sa mga magaganda na mga pangako ng ating Panginoon. No? Kung meron po kayong gustong batiin, mag-text lamang po kayo sa 0917-174-2777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Alam niyo po, ninanais din namin kayo na kung gusto niyo mag-text dito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo, i-text niyo lamang po kung anong gustong topic ninyo. Yan, na ating pong madidiscuss. Alam niyo po, marami talaga tayong mga problema sa buhay. At syempre, gusto natin na makita sa banal na kasulatan ng mga pangako ng ating Panginoon doon sa mga problemang ating kinakaharap. No? Kaya naman kung meron kayong gustong topic, marami na po tayong topic na na-discuss mula nung January at ito po ay tuloy-tuloy. Kung meron po kayong mga topics na gusto nyong ma-review, ay punta lamang po kayo sa Facebook page ng ating pong Adventist World Radio Manila o kaya naman sa ating pong YouTube channel. Yan. At ngayon ay titingnan po natin ano po ba ang mga karaniwang tanong o hinaing ng mga tao ngayon, no? Sabi po nila, parang wala ng oras na magkakasama yung pamilya, no? Ganyan po minsan, no? Dahil na napaka-busy kahit gaano karaming anak, karaming apo. Wala na panahon. Minsan nga, no? Magkasama na sa bahay, hindi pa nagkikita, no? Bakit kaya napaka-busy ng lahat, no? Paano natin mabubuo muli ang ating mga oras, no? Kahit naman tayo busy, alam nyo kapag tayo ay naglalagay ng oras para sa ating pong pamilya, ay nagkakaroon tayo ng oras. Kasi yung mga kaibigan natin, no, na kahit busy yung mga kaibigan natin, nakakapagawa tayo ng oras. So siyempre, doon naman sa pamilya, ganun din. At ang pinakahuling tanong, paano tayo magkakaroon ng oras sa Panginoon? Yan ang pinaka-importanting tanong na ating pong titingnan dito sa ating pong programa, Mga Pangakong Di Nabibigo. No? So ang title po natin ngayon ay Spending Quality Time with the Family. No? Meron po ba kayong oras para mag-google ng panahon sa ating pong mga pamilya? No? Yan ang topic natin, pag-google ng quality time kasama ang pamilya. Ang text po natin ay galing po sa Deuteronomy 6:6-7. Ito po ang sabi, "These commandments that I have given you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Alam niyo po, itong mga salita ng Panginoon, itong kanyang mga commandments, hindi lang po ito utos doon sa mga Israelita, no, na sinabi na ito dapat mga utos sa inyo. Ito dapat ay iyong panghawakan. No? Hindi lang po ba sasabihin nila, no, doon sa mga anak po nila. Ang binanggit po dito, pag-usapan daw ito ang mga salita ng ating Panginoon kapag kayo ay nakaupo sa bahay, no? Ano po ba yung pinag-uusapan natin sa bahay kapag tayo nakaupo, nagkwentuhan tayo, tawanan pa tayo ng tawanan. Tapos wala na, hindi naman natin nababanggit man lang na pag-uusapan ng salita ng ating Panginoon. Kapag kayo daw po ay lumalakad sa daan, ay mag-usap kayo tungkol sa salita ng ating Panginoon. At kahit daw po tayo ay nakahiga, no? At kapag tayo ay babangon, ibig sabihin, sa lahat daw po pala ng pagkakataon, kailangan ay
nag-uusap tayo tungkol sa salita ng ating Panginoon. Napakaimportante po niyan. Yung paggugol po kasi ng dekalidad na oras kasama po ng pamilya ay isa sa pinakamahusay na paraan upang bumuo ng anong bubuin, tiwala, yan, pagmamahal. Ito po yung panghabang buhay na pag-alala. Yan. Hindi po nangangailangan ng luho o malaking mga plano na punta kayo sa Dubai o punta kayo sa Singapore. Hindi naman kailangan ng mga ganyan. Dahil ang sayo po dito sa atin habang kayo kumakain, habang kayo naglalakad, habang kayo nakahiga, no? Kailangan ay pinag-uusapan nyo tungkol sa ating Panginoon. Ang pinakamahalaga po ay yung atensyon, yung intensyon at yung koneksyon, no? Yan po ang pinakamahalaga. So paano? Paano tayo pag-google ng quality time sa ating pong pamilya? Ano po ba ang dapat nating gawin? Kaya ang acronym po natin, no, yung notebooks po ninyo ay buksan ninyo, ang ilagay na natin dito sa nating notebooks ay yung acronym na time. Yan. Google tayo ng oras sa ating pong pamilya. Yan. T-I-M-E, time. Sabi po dito, T, treasure moments together. No? Ating pong, pagbigyang halaga. Yan, bigyang halaga ang mga pagkakataong magkakasama. Okay? Letter I, invest in relationships, not just activities. No? Tayo daw po ay mag-invest doon sa relasyon natin. Hindi yung basta gagawa lang or magkakaroon lang ng mga activities. So, ano pa, yung sa time, T-I-M, make every moment count. No? Bigyan natin pansin ang bawat sandali. Hindi lang yung, magkakasama nga kayo, nag-rent pa kayo ng isang resort. No? Tapos pagdating nyo naman dun sa resort, kanya-kanya namang nakatingin, nakatutok sa cellphone. Ano dyan? Quality time dyan. Ano ay yung moment that you count, no? Kailangan kayo nagkukwentuhan, nag-uusap at nagkakaroon ng mga activities. And letter E, encourage faith and joy at home. Hikayatin daw natin na magkaroon tayo ng pananampalataya at maging magalak sa bawat isa. So ano daw po, how can we spend quality time with the family? Tandaan natin yung acronym na time. Let's put time. Oras sa ating pong pamilya. T, treasure moments together. I, invest in relationships, not just activity. And make every moment count. And E, encourage faith and joy at home. So tingnan po natin, isa-isahin po natin ito. T, treasure moments together. Ating pong pahalagan daw po ang mga panahon na magkakasama po tayo. Tingnan po natin ang bawat sandali, no, kasama ang ating pong mga pamilya, na ito ay isang mahalaga na panahon. Hindi lang po ito karaniwan na panahon. Kahit na ang mga simpleng aktibidad, no, ay maaari po itong maging mahalaga kapag pinahahalagahan po natin ang bawat isa at yung mga ginagawa po natin. Napaka-importante, no? Treasure moments together. Sabi po sa Psalm 90:12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. No? Turuan daw po tayo, ito ang panalangin sa atin ni Haring David. No? Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang magkaroon kami ng pusong may karunungan. Tingnan niyo po, no? Napaka-importante, kaibigan, no? Na tayo ay humarap sa ating Panginoon. At sabihin natin, turuan mo ako, Panginoon, na aking bilangin ang araw at magkaroon ako ng puso ng karunungan. Napaka-importante sa buhay natin na tayo po ay marunong dahil maraming mga pagkakamaling nangyayari, no? Ikaw ba, kaibigan? Ano ang mga pagkakamaling pinili mo ngayon? Ikaw ba ay hindi tama yung iyong desisyon kahapon? No? Kapag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon kasama ang ating pong pamilya, ay anong mangyayari? Nagkakaroon tayo ng maganda na mga pagkakataon sa ating buhay at nagkakaroon tayo ng karunungan. Alam mo, sabi sa Ecclesiastes 3:1, no? There is a time for everything
and a season for every activity under heavens, no? Wag mong gawin na lahat ng bagay, ito na, ito puro nagmamadali, nagkukumahog, no? May mga panahon sa lahat ng mga bagay. Ang mga panahon bawat sa gawain dito sa ilalim ng langit. Kaya kung titingnan natin, ano ang mga activity na maaari na makapagbigay ng magandang panahon sa ating pamilya, no? Ikaw, ano ba yung iniisip mo? Sa pagkain lang ba, no? Tayo lang ba ay magiging maganda yung gawain natin kapag kumakain? Ang sinabi sa atin dito sa ating text, no, na kailangan daw tayo na makipag-usap sa ating pamilya at ating ibigay ang karunungan na galing sa banal na kasulatan. Makipag-usap tayo habang tayo ay naglalakad, no? Habang tayo ay nakahiga, habang tayo ay tatayo, no? Habang tayo ay umuupo, no? Yan daw yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi ng isang unknown author, no? Time spent with family is worth every second. Ginugugol mo ba yung oras mo sa iyong pamilya at iyong pinahahalagahan ng mga bagay na ito? Alam mo nakakalungkot. Nasa buhay natin, no, yung mga anak natin, yan, no, sa halip na ikaw ay makipag-usap sa kanila kung ano nangyari sa kanilang klase for the past day, sa buong isang araw, ano nangyari, pagka kumain na sila, pupunta na sila sa kwarto nila, tapos doon ay magsi-cellphone, ikaw naman dahil ayaw mo na ikaw ay maabala, magsi-cellphone ka rin, sabi ako, okay yun. Okay na yung anak ko na nandun. Huwag niya na akong abalahin, no? Pero alam mo, napaka-importante, kaibigan, na ikaw ay nakipag-usap lagi sa iyong mga anak. Sabi ni Thich Nhat Hanh, no, the most precious gift we can offer anyone is our attention. No? Ikaw ba ay nagpapahalaga sa iyong mga anak? Ikaw ba ay nagbibigay ng atensyon sa iyong mga anak, no? O kaya baka ang nangyayari pagkatapos mo magtrabaho dahil ikaw ay pagod na, no? Hindi mo napapansin yung anak mo, hindi mo aanuhin yung kanyang assignment, tatanungin, no? At minsan ang bilis-bilis uminit yung ulo natin. Ang ganda nung binanggit dito ni Thich Nhat Hanh, no? Ang pinakamahalaga daw na regalo na maibibigay natin sa ating mga anak o ang sino man o kung kanino man ay yung ating atensyon, no? Kung sila ay nagsasalita, magbigay tayo ng atensyon, no? Minsan, nakikipag-usap sa atin yung mga anak natin, tayo naman nakatingin sa cellphone. Yan ba ang pagbibigay ng atensyon? Napaka-importante. Tandaan natin, treasure moments together, no? Ating pahalagahan ang mga oras na tayo ay magkakasama. Dahil darating ng panahon ay hindi na natin sila makakasama. Okay? So yan yung T. Letter I. Anong sabi dito sa letter I? Invest in relationships, not just activities. Minsan kasi nagkakaroon nga tayo ng activities, pero hindi naman natin binibigyan ng panahon yung kasama natin doon sa activity na ginagawa natin. Kaya ang importante, mag-invest tayo doon sa magandang relationship. Minsan kasi kahit nakaupo ka lang o kayo nagkikwentuhan lang, kapag yung inyong pag-uusap ay malalim, no, at nararamdaman yung kausap mo na meron kang concern, na meron kang care sa kanya, ano naging resulta? Nagkakaroon kayo ng magandang relasyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga bagay-bagay na kasama tayo doon sa mga bagay na yon o pagbuo ng magandang samahan, kundi ito ay tungkol sa pagbuo ng magandang relasyon, no? Yung pag-uusap na malalim, yung pakikinig, no? At yung pag-alam nung mga kinakailangan na personal ng isang tao. Sabi po sa Colossians, no? Sabi sa Colossians 3:14, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. No? Higit daw po sa lahat ng mga bagay na ito, ating pagtuunan ng pansin ng pag-ibig. No? Na ito yung nagbubuklod
sa bawat isa na magkaroon ng pagkakaisa. Okay? Pag-ibig. Kapag tayo ay may pag-ibig, kaibigan, yung mga anak natin nararamdaman ito. Kapag tayo ay may pag-ibig, yung mga kaibigan natin, mga kasama natin sa trabaho, kasama natin sa church, ay nararamdaman ito. No? At lalong lumalago yung ating samahan kapag nararamdaman nila ang mga bagay na ito. Sabi sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times, but a brother is born for a time of adversity. No? Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Pero ang kapatid o yung kaanak ay nagkakaroon ng panahon kapag merong kagipitan. Kasama po natin sa kagipitan yan sila. Sabi ni Rick Warren, love is spelled T-I-M-E. Ang pag-ibig daw ay binabaybay na T-I-M-E o kaya sa Tagalog ay O-R-A-S, oras. Yan. Synonymous, almost synonymous yung love and time. Bakit kaya ganun? Dahil sa kapag ka may pagmamahal ka doon sa isang tao, binibigyan mo sila ng oras. Okay? Ang sabi pa ng isang unknown author, building memories is more important than building possessions. Ang ganda po nito, no? Ang pagbuo ng alaala ay mas mahalaga kaysa sa pagbuo ng mga ari-arian o pag-iipon ng mga kayamanan. Kaya nga, kaibigan, kapag ikaw ay nais mo magkaroon ng magandang relationship, lalo na sa inyong mga pamilya, no? Maglaan tayo ng oras sa kanila. Makinig tayo sa kanila pong mga hinaing, pakinggan natin yung mga kwento nila. Kahit ito, iniisip natin parang napakasimpleng mga kwento, mga bagay-bagay na iniisip natin parang mga walang kwentang-kwento. No? Pero doon sa tao na nagkukwento, mahalaga ito. At kapag ikaw ay nakikinig at pinapakita mong pinahahalagahan mo ang oras nila, ay magkakaroon ng mas magagandang relationship. No? At ito ay hindi basta-basta maaalis. Okay? So yan yung I, invest in relationships, not just activities. Yan. Ang sunod ay yung M, doon sa ating pong acronym na time. Make every moment count. No? Bigyan pansin po natin ang bawat sandali. No? Sa halip na maghintay tayo para sa mga malaking sandali, no? Tulad ng mga bakasyon o mga special na kaganapan, gumamit tayo ng mga pang-araw-araw na pagkakataon, yung oras ng pagkain, yung pagsakay sa sasakyan, sa kotse, yung paglalakad sa gabi, upang tayo magkaroon ng magandang koneksyon na makabuluhan sa ating pong buhay. Minsan, iniisip natin na magkakaroon tayo ng magandang relationship kapag gumastos tayo ng mamahal. No? Pupunta tayo sa isang hotel na mamahalin, katulad dyan sa Okada, no? O kaya sa Marriott. No? Minsan, iniisip natin na pagka nandyan kami, mas magiging close kami. No? Pero hindi pala, no, hindi naman kailangan na gumastos, kundi tayo lang ay magkaroon ng mga oras, no, sa pagkain, yan, sa pagsakay sa sasakyan, sa paglalakad, no, minsan walking, no, ang ganda rin yun eh. Nagkakaroon tayo ng kwento-kwentuhan sa walking. O kaya naman nakahiga lang kayo, no, tumitingin lang kayo sa mga bituin, sa mga diyan sa kalawakan, no? At napakaganda na magkaroon tayo ng panahon na mga ganyan. Sabi sa Ephesians 5:15-16, be very careful then how you live, making the most of every opportunity. No? Kung meron kayong pagkakataon na magbigay ng oras doon sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pamilya, magbigay tayo ng panahon. Huwag puro cellphone. No? Dahil yung cellphone naman, ano lang yan, yung mga ginagawa ng mga tao na naaliw tayo. Pagkatapos nun, nakatulong ba sa atin? Naging malapit pa tayo sa pamilya natin, sa panonood ng mga reels ng ibang tao? Hindi po. No?
Kaya napaka-importante magbigay tayo ng panahon sa ating pamilya. Sabi sa Proverbs 27:1, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring." 'Di ba? Minsan, "Ay bukas ko na lang," 'no? Meron isang awit, "Tomorrow, I give my life tomorrow," sabi na gano'n. Pero hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Baka mamaya ay magkasakit ka na o kaya ang mangyari. Hindi mo alam at baka hindi ka na makarating bukas. Kaya ngayon pa lang, 'no, huwag tayong magmalaki na matatanggap pa natin yung bukas. Bakit? Ang Panginoon ang nagde-decide. Sa Panginoon nanggagaling yung buhay po natin. Kaya kailangan tayo na lagi tumawag sa ating Panginoon. Sabi doon, huwag magmalaki, no? Ipagmalaki ang bukas sapagkat hindi po natin alam kung ano ang maaaring idulot ng mga araw, no? Importante sa ating pong buhay ngayon, maglagay tayo at maglaan tayo ng oras para sa ating mga mahal sa buhay. Sabi ni Robert Brault, no, "Enjoy the little things for one day you may look back and realize they were the big things." No? Alam nyo, kapag kayo nagtanong sa inyong mga anak, tanungin mo, ano yung pinakamaganda na alala mo na panahon na magkakasama tayo? Minsan magugulat kayo. No? Ang sasabihin nila, naalala ko po yung nagtatanim tayo dyan sa likod ng bahay. Ang saya-saya ko po nun. Biro nyo, mga simpleng bagay. O kaya naman sasabihin sa inyo, naalala ko po nung bata po ako na tinutuluan nyo ako maglaba. Yun ang naalala nila. Bakit? Kasi nagbigay kayo ng oras doon sa inyong mahal sa buhay. Hindi niya naalala yung mga bagay-bagay na gumasos kayo ng malaki. Ang naalala nila, yung nagpahalaga kayo sa kanila. Sabi ni Muhammad Ali, "Don't count the days, make the days count." Huwag daw po natin bilangin ang mga araw. Gawin po nating mahalaga ang mga araw. Minsan, ang mga panahon ay pag nilingon natin, masasabi natin minsan pag hindi natin binigyan ng panahon yung ating pong mga anak, no? Sabihin natin, "Naku, sayang. Sana nung pa lang ay niyakap ko ng niyakap yung aking anak." Dahil ngayon hindi na magpapayakap yung anak mo, no? Dahil kung sino na iba na yung niyayakap niya, hindi na ikaw. Kaya napakaimportante, no, sa ating pong buhay, make every moment count, no? Bigyan nating halaga ang bawat oras. At yung pinakahuli ay encourage faith and joy at home. No? Hikayatin po natin ang pananampalataya at magkaroon ng kagalakan sa tahanan. Ang oras po sa pamilya ay isang makapangyarihang paraan upang palakasin yung spiritual na pag-unlad, yung at pagbuo ng isang tahanan na puno ng kagalakan, puno ng tawanan, at puno ng pagmamahal. At lalong-lalo na nakasentro sa ating Panginoon. Sabi sa Joshua 24:15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." No? Ito nawa ang maging panalangin din at ating pangako, no, sa ating Panginoon na para sa atin at kasama na ating pong sambahayan, no, tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 126:2, "Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy." Bakit daw nagkakaroon yung bibig natin ng tawanan at ang dila po natin ay awit ng kagalakan dahil kasama natin ang ating Panginoon. Dahil siya ang nagpapasaya sa bawat isa sa atin. Kaya nga, no, sa buhay po natin, i-encourage natin na magkaroon ng pananampalataya at magkaroon ng kaligayahan sa buhay natin dahil sa ating Panginoong Diyos. Sabi po ni Patrick Payton, "The family that prays together stays together." No? Tayo po bibigay ng oras na para ay manalangin. Minsan tayo ay nakakalimot. No? Paalala po, paalala sa bawat isa sa atin. Manalangin po tayo na magkakasama. Hindi naman pwede sabihin, okay na ako, manalangin na ako kanina, bahala na kayong manalangin. Hindi. Ang ama ng tahanan, kung ikaw ay ama ng tahanan, o kaya ikaw naman ay ina ng tahanan, ipaalala niyong palagi
no? Na magkaroon kayo ng panalangin na buong pamilya bago man lang kayo matulog, no? Paggising sa umaga, mga panahon. Minsan, alam niyo, pagka kayo magkakahiwalay, no? Yung, halimbawa, yung anak ninyo ay wala diyan, nasa boarding school. O, yung asawa ninyo ay nasa abroad, no? Pwede rin kayong magkaroon. Alam niyo, napakadali na mag-usap ngayon eh. O, dahil meron tayong Facebook, meron tayong Messenger, meron tayong FaceTime, o kaya mag-Zoom, no? Mag-Zoom kayo, o kaya Google Meet, na sama-sama kayong mag-uusap kahit mga 30 minutes lang, no? Magkukwentuhan kayo, mag-aaral kayo ng banal na kasulatan at kayo'y mananalangin. Alam niyo po, kung lagi nating ginagawa ito, laging magkakaroon ng panahon sa Panginoon at magiging masaya at magiging buo ang ating pamilya. Ang sabi ni C.S. Lewis, joy is serious business of heaven and should be of the home too. No? Ang kaligayahan daw po ay seryosong gawain ng langit. At dapat ito rin ang gawain ng tahanan na magkaroon ng kasiyahan at magkaroon ng kagalakan. So alam niyo po, ang paggugol ng dekalidad na oras kasama po ang pamilya, pati ang mga kamag-anak tungkol sa pagkakaroon ng perpektong schedule, no, sa ating pong buhay. Ito po ay pagkakaroon ng magbabuti, no, na oras na sinasadya natin dapat ito. Hindi yung basta, bahala na lang sa buhay. Nagkakaroon tayo ng pamumuhunan sa ating pong mga relasyon kapag tayo ay naggalagay ng oras. No? Pag ginagawa nating mahalaga yung mga sandali po natin at nagkakaroon tayo ng kagalakan at lumilikho tayo ng unity sa ating pong mga church. At ito ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya nga, kung gusto natin na magkaroon ng maganda na relationship, tandaan po natin yung time. Treasure moments together. I invest in relationships, not in just activities. And make every moment count and encourage faith and joy at home. Alam niyo po, ngayon, kapag pinipili po natin na gumugol ng oras at magkaroon ng panahon sa ating pong pamilya, at inaalis po natin yung mga distractions, no? At inaalis natin yung mga bagay-bagay na humihila o umaagaw ng panahon natin para sa pamilya, ay binibigyan po natin ng pagmamahal ang ating pong pamilya sapagkat pinapakita natin na meron tayong oras sa kanila. Yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa pamilya, kundi para na rin na magkaroon ng relationship tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Pinapahalagahan po namin ang panahon namin sa inyo at pinapahalagahan rin po namin ang panahon namin sa aming pong pamilya. Nawa po, kabuuin ninyo ang aming pong pamilya at patuloy nawa po na kayo ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo sa susunod natin, no, na pagkakataon na mag-uusap. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ang inyong maranasan. Pagpalain kayo sa umaga po ito at magandang umaga po sa inyong lahat.